makakapanayan natin isang opisyal po ng Pag-asa. Hingan na po natin ng magandang paliwanag. Bakit ganito ang takbo ng panahon natin? Parang, di ba, pang ilang bagyo na to ngayong Nobyembre? Si Ophel? Sa Nobyembre pa lamang, Christine, nag-umpisa tayo kay Christine, di ba? Yes. Ngayong Nobyembre. Nakapagtaka dahil mukhang sa mga magkakasunod na araw, magla-landfall mamaya ang Ophel. Ay sa Sabado raw, meron pa isa. Papasok naman si Pepito. Magla-landfall naman ho yun. Magla-landfall din yun. Bakit gano'n? Magdikit ho sila. Ano bang meron sa atin? Kahit nakita mo yung napapanood mo si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Yung exasperation niya na ano ba? Parang hindi man lang tayo pinagpahinga kahit isang linggo. Talaga sa loob ng linggo-linggo magkakadugtong sila. Lalo na yung mga nasa norte. Oo. Diba? Sila ho ang talagang dinadaanan ng mga bagyong ito. So atin hong alamin dito sa Metro Manila, hindi natin nararamdaman di ba? Kasi walang direct effect sa atin. Pero doon, iba po sa norte talaga. So, kuha tayo ng tinatawag na scientificong paliwanag. Bakit nga ba mukhang meron tayong parade ng mga bagyo, parada ng bagyo dito sa atin, di ba? So, makakausap natin ang Deputy Administrator for Research and Development, si Dr. Marcelino Villafuerte. Nasa linya po natin ngayong umaga. Dr. Villafuerte, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Saksi sa Double B, Double Wang po. Magandang umaga. Magandang umaga po. Yes po, magandang umaga rin po, Ma'am Weng and Sir Weng, and ganun din po sa inyong mga taga-subaybay. Paliwanag nyo naman sa amin, i-educate nyo kami. Yan, Bakit nagkakaganito yung panahon natin? Nasabi nga ng partner ko may parada po ng bagyo. Yan, at linggo-linggo nandito sila sa PAR at puro po nandun sa norte. Kayo may hawak ko ng lahat ng mga datos mula noon hanggang ngayon. Ano ba ang nangyayari sa ating bansa pagdating dito sa sunod-sunod na pagtama ng bagyo? Yes po, tama po kayo. Pang-apat na halos itong si Pepito ngayong buwan pa lang na ito. Nagkataon po na meron po kasi tayong warmer sea surface temperature dito po sa western section ng Pacific na kung saan immediately po ito sa ating karagatan sa Philippine Sea, sa East Philippine Sea. Nandun po mainit ngayon yung katubigan at ito po ang nagiging dahilan kung kaya favorable yung kondisyon upang magkaroon ng mga bagyo. At bukod po doon, yung La Nina po ay developing. So ang kondisyon po kasi kapag ang La Nina ay developing, kumbaga sa Central Equatorial Pacific, lumalimig yung Pacific Ocean. Pero dito naman sa atin, malapit sa atin po, immediately east of the Philippines, nagiging warmer naman po yung kondisyon ng karagatan. So with that, napopromote niya po yung evaporation, and then nagbubuo ito ng mga kaulapan at nagtitrigger din ng yun nga po ng mga possible na development ng mga bagyo. Kala ko dati, Dr. Villafuerte, kasi nung panahon ng El Nino, di ba may El Nino tayo, ang dahilan kung bakit may El Nino, mainit, dahil umiinit ang dagat Pasipiko. Yes, oo. Ngayon, kahit umiinit pa may dala pa rin bagyo pa rin yan. Doctor, paano paliwanag dun? Opo, ganito po siya. Kapag ka El Nino po, ang umiinit ay sa eastern side ng Pacific. Eastern hanggang dito sa Central Pacific. Kapag ka El Nino naman po, medyo malamig naman po yung kondisyon ng sea surface temperature. Dito po, immediately sa east ng Philippines. So kumbaga, ang naging sitwasyon po ay malayo yung pinanggagalingan ng bagyo. Kumbaga, mabuo man sila nandun malapit sa Central Equatorial Pacific. And then malayo yung tinatravel niya. Kung kaya, bihira lang din po yung dumadaan o direkta nakaka-apekto sa atin. Kapag La Nina naman po, iba yung kondisyon, malamig doon sa Central Equatorial Pacific, pero dito naman sa gawin sa atin, immediately east of the Philippines, mainit po yung kondisyon ng dagat. And yun po yung nagiging favorable na kondisyon upang sa ganon ay magkaroon ng mas marami mga pagkabuo ng mga bagyo. Dr. Villafuerte, ganito po. Yung current situation natin na sinasabi ninyong favorable para sa pagbuo ng bagyo, magtatagal po ba yan? At anong pwedeng kumontra dyan? Opo, ang kondisyon po niya ay ini-expect po natin na magtagal ito hanggang first quarter next year. Nandun po tayo sa developing phase ng La Nina. Subalit, tandaan din po natin, actually itong ganitong kondisyon ay naranasan din natin way back 2020, 4 years ago, kung saan yun pa nga actually nasa nasa COVID pandemic period tayo. At nagsimula po actually yon
siguro kung maalala po ninyo, actually yung mga pangalan ng bagyo ay halos katulad ng pangalan ngayon. Ano? Ophel, October 14 to 18 yon, and then sinundan siya ni Pipito, sinundan ni Quinta, and then ni Rolly. Yung Super Typhoon Rolly na naka-affect sa Bicol, matatandaan po natin iyon. And then Severe Tropical Storm Shoni, and then ganun din, sinundan din ni Tonyo, and then ni Ulysses. Itong Ulysses, ito yung nagpabaha naman noon sa Cagayan, yung Cagayan River. Tsaka dito sa atin rin, binaha tayo, Rizal, Cavite, di ba? Metro Manila. Yes po, maraming areas po. Linawin ko lang, sabi nyo na pwede magtagal itong ganitong sitwasyon until first quarter of 2025, tama po? Ibig Yes po, tama po, ibig ganun po ba po yung sabihin ninyo, magiging ganito sitwasyon natin na mabagyo tayo, sunod-sunod ang bagyo hanggang first quarter po ng 2025? Well, actually, ang forecast po natin, hanggang may isa o dalawang bagyo tayong inaasahan ng December, and then in the next quarters, first quarter, meron pa rin po isa hanggang dalawa or minsan 0 to 1 pa nga yung some month. Pero given po na gano'n yung kondisyon, yun nga po, asahan natin na medyo mas marami. Meron pa rin tayong bagyo na maaasahan. Kasi yung November natin, base sa historical data ng Pag-asa, dalawa lang ang November Isa, dalawa. Pero nakakailan na tayo ngayon, nangangalaghati pa lang ang Nobyembre. Papasok pa si Pepito, Diba? pang-anim na yun. So yung mga historical data natin ngayon, binabasag na nung current trend na nadadagdagan tayo ng mga bilang ng bagyo, no? Director? Doctor? Yes po, tama po, Ma'am Weng. Dala ho ng La Nina ba yan? Kanina? Lumalamig dito sa south at east na parte ng Pasifiko. Opo, developing pa lang po siya, pero yung kanyang epekto halos katulad na parang La Nina na yung kondisyon. So, hindi pa po kasi nare-reach yung threshold na negative 0.5 na degree Celsius now, cooler than the average yung nandun sa Central Equatorial Pacific. Okay, ano po ang mangyayari pag pumasok na ang La Nina? Na ganito sitwasyon natin, mabagyo tayo. Ano yung senaryo na dapat i-expect at paghandaan po ng publiko kapag nandyan na yung La Nina? Tsaka kailan yan? Oo. Actually, nasa 71% pa rin po yung chance, October, November, December na season. So, hindi pa rin natin inaalis na maaari nga, halimbawa matapos itong November, kasi every month po kasi yung pag-compute nung average na sea surface temperature. Opo. So, kung sakali man po na mag-onset ang La Nina, ang inaasahan po natin, of course, is more tropical cyclones than the average. And then, bukod doon, yung mas mataas na amount ng ulan. So, above average na ulan naman po ay mararamdaman natin dito sa ating bansa. Ibig sabihin nun, pinasa ordinaryong salita ay mas worse na senaryo kumpara sa dinadanas natin ngayon. Kapag mabagyo na, may La Nina pa. Tama po kayo, opo. Kasi mabagyo na, may karagdagang, kumbaga, ulan pa tayong nararanasan on the average. Yung Christine na tumama sa atin, hindi natin nakalain na talagang matindi ang dalang epekto nun. Itong dalawang, Ophel at saka bagyong Pepito, kung magiging bagyo ho yan, ano ho nakikita nyo hong epekto dyan sa inyong monitoring? Opo, sa kasalukuyan po, ito nga pong si Ophel ay actually nag-intensify pa at naging ganap ng super typhoon. Opo, so as of 5 a.m. kanina, naging super typhoon siya. And sa kasalukuyan ay nasa 165 kilometers east-southeast ito na Tuguegarao City at may lakas na 185 kilometers per hour. So yung ganong lakas po ng kanyang daladalang hangin ay mapaminsala po ito, at ito ay maaaring magdulot storm surge. About 2.1 to 3 meters ang inaasahan natin sa northern coast ng Aurora, sa Batanes, Cagayan. So yung mga ganong epekto po nito. At bukod po dito, may malakas na ulan din po itong daladala. Actually, may pinalabas po tayong weather advisory na kung saan intense to torrential rains ang maaaring maranasan po natin sa Cagayan at Isabela. Ganon din sa heavy to intense naman sa Batanes, Ilocos Norte, Papayao and Kalinga. At of course, pinag-iingat po natin dahil yung mga kababayan natin, lalo na dyan sa Northern Luzon, sapagkat saturated na yung kanilang lupa. So, ibig sabihin, kapag yung ibubuhos na ulan, automatic na
dadaloy na ito at papunta doon sa mga mabababang lugar na maaaring mag-cause ng mga pagbaha. Alright. Ako, Dr. Marcelino Villafuerte, Pagandaan hindi po natin ito ang to. huli. Oo. Opo. Marami pa po kaming kailangan na itanong sa inyo sa mga susunod na oras at araw dahil marami pa tayong binabantayang Binabantayan, bagyo. oo. Sir, thank you po sa oras. Salamat po, Dr. Marcelino Villafuerte, sir. Salamat po. Maraming salamat din po, Ma'am Weng and Sir Weng. Good morning. Magandang umaga po. Good morning. Ang Deputy Administrator for Research and Development ng PAGASA, si Dr. Marcelino Villafuerte, mga kapuso ating